Hello po sa lahat, magandang araw. Welcome po muli sa ating YouTube channel. At ngayong araw, ang tutorial na gagawin natin ay ang proximity sensor, kung ano ba ang gamit nito at kung saan siya ginagamit, yung kanyang application. Aalamin din natin yung iba't ibang uri ng proximity sensor, kung paano ito i-check at i-wire. Ang proximity sensor po natin ay meron siyang inductive at saka capacitive na uri. Pag sinabi po natin na inductive na proximity sensor, ang nadidetect po ng kanyang tip, ito, ay mga metal materials. So kapag capacitive type naman, nadidetect niya ang parehong metal at saka yung non-metal materials. Meron din tayong tinatawag na NPN at saka PNP. So ang ibig sabihin nito, pag NPN yung proximity sensor nyo, so negative po yung kanyang output signal na ibibigay. Yan. Kapag PNP naman, so ibig sabihin positive, negative, positive. So ang signal po na ibibigay niya is positive signal. Meron din po tayong normally open at saka normally closed na signal o uri ng proximity sensor. Halimbawa, itong sa akin ay naka PNP na sensor to. So positive yung binibigay niya na signal output. Tapos naka normally closed din to. So halimbawa, kapag normally closed siya, once na may supply itong ating sensor, so nagbibigay lang siya palagi ng output kasi naka normally closed siya. Pero pag may na-detect na to siya na metal, kasi inductive type to, once na may na-detect to na metal, tsaka pa mag-o-open yung kanyang signal at mag-o-off. Samantala pag yung sensor nyo naman ay naka-normally open, pag may supply yung sensor nyo, so wala siyang binibigay na output. Tsaka pa lang siya magbibigay ng output pag meron siyang na-detect dito sa kanyang sensor. So yan guys, ito naman po yung kanyang diagram. So itong ginamit ko na diagram is based dito sa aking available na proximity sensor. Itong sa akin is PNP type to. So positive and negative supply, tapos yung signal niya, output niya ay positive. At saka naka normally closed din to. Yan. So kapag may supply to, gaya ng sinabi ko kanina, automatic meron siyang signal na binibigay o positive signal. Tapos pag may na-detect na to, saka pa mag-o-open yung kanyang sensor. So next po is i-wire natin to. I-actual wiring natin. Check natin kung gagana yung ating sensor. Yung color coding nga pala ng ating sensor ay itong kulay brown po natin, yun yung positive. Itong kulay blue ay ang negative. Tapos itong kulay itim naman, yun yung ating signal. At sa sensor na to, since ito ay PNP, so positive output signal yung binibigay ng ating black wires. So check nyo lang kapag kayo ay gumagamit nito o nagpapalit kayo ng sensor sa inyong trabaho. Check nyo lang po yung specs po, kasi iba-iba po yung color coding. Meron ibang kulay nito, hindi katulad nito, depende po sa brand ng sensor. So ito po, try natin sa actual wiring. So meron tayo ditong 12 volts na power supply. Since itong sensor natin is 12 volts to, 6 to 36 volts DC yung kanyang input. So lalagay lang natin tong positive wire sa ating positive ng ating power supply, itong kulay brown.
Tapos itong blue sa ating negative. Yan. Tapos check lang natin kung gagana yung ating sensor. So yan guys, try nating i-check. On natin yung ating circuit breaker. Yan. Gumana po yung ating power supply. So ibig sabihin, meron na pong supply yung ating proximity sensor. Check natin kung gagana siya, kung magde-detect siya sa ating metal. Ito may ano tayo, metal coins. So yan, umiilaw yung kanyang ito LED. Yan. Mga nasa 4 to 5 mm yung kanyang detection. Yan, so subukan nating i-test gamit yung ating multimeter. Yan, kung meron siyang reading. So yan po, set lang po natin sa DC volts yung ating multimeter. Tapos ito nilagay ko sa ating positive pala to kasi PNP. So positive yung signal na binibigay nito. Check natin kung may reading siya na 12 volts. So yan. So since normally closed to at may supply na yung ating proximity sensor, so ibig sabihin nito may reading na tayo nito. So positive, lalagay natin yung negative probe sa ating negative power supply. So yan. So meron siyang nababasa 11.57 volts kasi normally close yung ating sensor. Kapag normally open yung sensor nyo, so kapag may supply siya, so dapat wala siyang reading. Saka pa siya magre-reading kung meron na siyang na-detect. So sa case natin, since ito ay normally close, ayan. So pag may detect siya, yan. So nawawala yung kanyang reading o mag-o-off yung signal niya. Yan, mag-o-open siya. Kapag wala siyang na-detect, yan, close ulit at meron siyang binibigay na output. Tapos pag may na-detect ulit, yan, open ulit at wala na po siyang voltahe na binibigay. Ganitong klaseng sensor po pala ay usually nasa mga automation po ng mga machines ng mga factories, mga planta, ganyan. Napakarami po nito. At ngayon, try natin sa actual wiring. Lagyan lang natin ng ilaw, ito LED strip. Check natin kung talagang gumagana yung ating sensor sa actual. So yan guys, try natin kung gagana siya sa actual. So meron tayo ditong 12 volts na LED strip. And since positive yung output ng ating proximity sensor na PNP, so yung positive ng ating LED strip ay nilagay ko dito sa kanyang signal output, tong kulay itim na wire. Tapos yung negative na wire naman ng ating LED strip ay nirekta ko na sa ating negative ng ating power supply. So try natin kung gagana siya. I-on natin yung ating circuit breaker. So yan guys, nakikita nyo lumiwanag o umilaw yung ating LED strip. So since naka normally closed to, so may supply yung ating proximity sensor, kaya umilaw siya ng rekta. So kapag may na-detect na to, yan, patay yung ating LED strip. Tapos umiilaw yung ating LED. Yan. So ganyan po yung function ng ating proximity sensor. Yan. Detect, patay siya. Tapos pag walang na-detect, ilaw yung ating LED strip.
Sa mga gustong magtanong, paki-comment niyo lang po yung inyong katanungan sa ating comment section. At paki-like, share, and subscribe po sa ating channel para updated kayo sa ating mga susunod pang mga tutorials. Maraming salamat po sa panonood.